Ah, yung ang pagkuha naman, kung bakit ako naging battalion commander, itong kuha nito noon, anong battalion tong 74th ba to? 26. 7 na 26, sir. 76 ba yun? 76 na kwanto na under to sa swab, na under sa swab. So medyo hindi magandang record ng battalion commander doon. Nireklamo ng mga tao, kaya pinatawag ako. Ang swab noon, Special Warfare Brigade, si Colonel Abundo, narinig mo siguro yun, namatay yun sa aksidente. Colonel Abundo, magaling din yun, no? Kuha yun, sa swab mismo, nag-organize ng swab, siya pinakaunang commander ng swab, Special Warfare Brigade. So, nawala ng battalion commander yung kuan, kasi relieve niya, pinatawag niya ko, major pa lang ba ako noon? Sabi niya, 19 1981. Sabi niya, kailangan kita sa kuan. Kasi kung hindi ka mag-report doon, baka magkaroon ng dahilan ng kuan hindi alis. Pinapaskuling ko na yung battalion commander doon. Kailangan kita doon sa kuan. Sa kuan pa noon. Pagadian, sa Buanga del Sur. Sabi ko, siyempre, sabi ng commander, sabi ko, sige sir, report ako doon. Sabi ko, sir, mag-request lang ako, magdala lang ko kahit 2 opisyal, galing ranger. Hindi nila ko, si Kwan, General Ochoa, sininti pa yon. Saka si isang klase 29, namatay na si Lieutenant Aranya. Yan 2 opisyal, dala ko sa Kwan. Pagdating ko doon, wala akong kakilala sa buong batalyon. Noong panahon na yun, malalaki pa mga batalyon, mga almost 700 pa isang batalyon. Pero ang kilala ko doon, may isang first sergeant, ang headquarters commander, na ranger. 2 ranger doon. Saka si Batalya, ewan ko, nabutan mo pa yan sa RTC, Sergeant Batalya. Yung 2 silang ranger doon, nababutan ko. At least 2. Pero mga opisyal, hindi ko kilala, mga karamihan mga opisyal, reserve eh. Parang walang premier sa batalyon. Tapos dating, kasi nagkuhan kong ranger, kasi purpose ko talaga, i-isrock sila eh. Pag dating ko doon, pinahanda ko agad yung si na Chua, magkanang kanda kami ng kwan. I-rangerize namin, i-isrock. Pero muro lang isrock yun. Hindi nung mag-opening ng class, yung mga magagaling sa isrock, pinapadala namin sa kwan, sa regular course. Yan ang umpisa. Pero dahil doon, gumanda din ang record namin doon sa kwan, sa baga pa na-encounter din. Although kahit hindi ako kasama, battalion commander, pero mga detachment dami encounter, kaya medyo nakilala na rin tayo doon sa kwan, sa baga. Pero nung after several months kami sa Buanga del Sur, nagkaroon ng reshuffling sa mga batalyon. Ang 40 pairs yun. Ang 40 pairs ang sa akin, pinadala kami sa Basilan. Nung panahon na yon, kinatakutan ng Basilan. Kasi galing na yung 40 pairs na kwan din yun, naubiran din ng 40 pairs batalyon na yan sa kwan eh. Sa Basilan, sabi sa akin ng mga opisyal na gano'n, sir, pag lumipat tayo sa Basilan, maging kwan to, 50% nito magawol. Kaya pinahanda ko mga tao, kinausap ko. Sabi ko, subukin, huwag mo na kayong magkuhan.
kapobya sa Basilan, subukan muna ulit natin nung balik. Kaya pumunta kami doon. Sa Basilan yung pinakamarami kong accomplishment. Kasi yun si si Lieutenant Lieutenant Taranya, sobrang sipag sa operasyon noon, class 79. Sikat nga siya, sir. Sipag niyan sa operasyon. Mga, pag magkuhan lang kami, pahinga ako sila pag nakapahinga mga 3 araw sa kampo, mag-request ka agad yan ng labas. Tuwing labas niyan, may dalayan. Kasi doon sa Basilan, ginawa ko doon no man's land. No man's land na yon, bihira ako nagpapunta ng tropa dyan. Pero, enemy territories, pag pumunta dyan tropa, siguradong may encounter. Kaya kung gusto ko encounter, papasok ko kay Lieutenant Taranya yung lugar niyan. May pagbalik siya, may madala na siyang baril, dala siyang armalite. Kung wala siyang dalang baril, may dala siyang baka. No man's land na, enemies ko yan eh. Baka, hila-hila nila, yung kabayo, hila-hila. Lahat makita nila doon, enemies property yun ah. Martial law man, di walang kwan. Kaya daming accomplishment namin. Sa baril na kwan, sa baril na naipon, siguro ako pinakamaraming na ipon na baril na galing kalaban. Sa Basilan lahat galing yon. Ano yun, sir? Yun na, sir, malakihan na rin yung kalaban niya noon, sir, no? Diba? Sa 80s na, early 80s na MNLF. Hindi pa masyado eh. Pero nung medyo nakakuan ko sa Basilan kasi medyo nakakuan kagad ako ng kuan doon eh. Kasi nung first takeover ko na first dating namin doon sa batalyon, nung gabing yon, binira kagad yung pinasok agad nilang isang detachment ba, ginapang nila. Tapos kinuha ang armalite ng gwardiya. May mga kuwan doon, may grupo doon ng Christian na tumutulong. Sabi sir, alam namin kung sino nagkuhan. Sinong kumuha doon, isang hadji. Pagkagabi, pinapresyonan ko sa kuwan. Mga kuwan man dyan, sa Malusop ako noon, ng first unit ko eh. Hindi mga kuwan yun eh. Hindi mga tausog. May tausog ko na opisyal. Pinalit ko yung tausog na opisyal. Pinapasok ko yung bahay ng hadji yun. Pinatay niya, 7. Bawi niya armalite. Noon, hindi na kami ginalaw-galaw din sa Maluso. Pagkatapos, noon, halos lahat ng mga kwan doon, daming baril doon. Pero yung unang unit doon, takot magdisarma kasi lalaban doon sila mga taga-baryo. Ako doon pag nagdisarma ako, may kwan ako sabi ko, kailangan hindi sila away-away doon. Pero pala yung nag-away-away kasi pinag-awayan naman nila yung mga kwan eh. Yung mga pispan ba? Nagbabarilan, puro high power yan. E pag may nag-away, disarmahan ko. Kasi pareho yung mga kapgo eh. Hindi pa kapgo si SDF. Disarmahan ko. Pero kung takot yung ibang mga sundalo nung takot kasi lalaban sila, disarmahan nila eh. Ang ginawa ko, pag may nagbarilan, mga kapgo man lang, ang barangay nila, may kuwan ako doon. May PC at saka doon itong maliit na tangke. Anong tawag niyan? British tank na maliit. Hindi namin naabutan na kasi, sir. Basta yung maliit, sir. Mayroon, iba ko, may buhay pa dyan. Yun, dalawang hawak ko yan. Ginagawa ko, pinapasok ko yun sa mga baryo nila, ikutan yan. So, pagka umaga, pag sinels ko sila, wala nang lalaban. Nakita nilang tangke kang IPC eh. Kaya marami kong na disalmahan ng mga dami kong baril doon. Tapos pati din, halos lahat encounter may baril. Kami na-recover doon sa Basilan. Kaya ang sabi sa akin ng commander doon, mga sisinta na purin train dyan eh. Sisinta na from Basilan, pumuntang Malaysia, nag-training. Pagbalik sa kanila, parang ilan ba? 7 ba? 8.
Pito ata. Pito sa kanila, AK-47 ang binigay, yung folding. Tapos lahat puro na FAL. Alam mo sa pitong, kuha na yun, pitong AK-47, nakuha kong 4 yun, accounted kong 4. Yung isa binigay ko din si Mato, isa binigay ko din Carolina, yung isa binigay ko guys, nung isang commander ko noon, hindi na Santos, sa 5th Division noon. Binigay ko yun, isa sa akin. Sa 4 na AK-47 na yun. Tapos ang daming FAL, mga FAL doon, kung sinong bisita doon, mga top brass sa akin, bigyan ko ng FAL yun. Kasi noon, hindi pa stricto sa kwan, sa mga ganon. Hindi pa nung bandang huli na lang yun na kailangan ikuan mo kasi mapopromote ang kwan eh. Mapopromote ang nakarecover eh. Noon yan, pag may nakuhang baril, turnover sa kwan, sa batalyon. Hindi naman, basta i-report ko lang na nakarecover ganon, hindi naman nire-record. So, pwede ko yung pamigay noon, nung panahon na yon. Ang carbine na yun noon, namimigay ko lang yung mga carbine kasi murang-mura lang yun sa Basilan eh. Nung panahon na yun, ang Armalite sa Basilan, tag 3,000. Carbine mabili mo ng 1,500. Ganun ang presyo na. Na-importin nun ng mahal, mga 7,000, 8,000, 9,000 ang importin sa Basilan. Talagang nirespeto nila, sir, yung... Pag nakita nila na, kwan, na hindi ka nagbibiro, pero kung nakita nila mahina ka, kwan ka rin eh. Banat-banatan ka rin nila eh. Kaya yun ang incident ko doon na kwan, daming inaambos-ambos doon. Ako hindi inaambos doon. Kasi sinabihan kong tao, sabi ko, alam nyo, pag may inambos dito sa area nyo, ang musundalo, maghanap ng ganti yun. Eh, mga rebuilder na yan, pag nakaambos, tatakbo na yan eh. Sinong gaganti ng mga sundalo, kayo na iwan dito. Kaya huwag niyong payagan na may maambos na sundalo dito. Kasi mabuti kung nandyan lang palagi, mapigil ko. Kaya medyo nakinig din sila eh. After that, sir, nag-shift na kayo, sir, sa Mako. Kasi, di ba, sir, dyan na namatay Oo. si Lieutenant Aranya? Ang kwento naman namin sa Mako, di na kami sa Basilan, medyo okay na ako doon. Marami na akong score doon. Dami kaming encounter, dami kaming recover. Biglang disalmahan nilang Mabini. Pina-prepare naman ako. Maganda ka ng operation for 1 week sa Basilan. Nakot kami ng kwan doon. C-130, 1 week. Pagdating naman sa Basilan, attach kami sa kwan. Attach kami sa police, PC. Di ko naman ko doon. 2 kumpanya dala ko. Pagdating sa PC, inattach ako sa ang isang kumpanya, inattach doon sa Del Norte. Ang isang kumpanya, walang naiwan sa akin. Ang naiwan sa akin, yung mga headquarters group ko na, sabay, puro ranger naiwan sa akin. Mga isang platon. Ito, si Namalabanhot. Sila na dinig pa yan. Namalabanhot yung naiwan sa akin doon. Ang kwan pala, yung special operation ng kwan, ng Sukom, yung si Namalabanhot, binigay sa akin. Yung kasama ko doon sa Basilan. So, yun na lang naiwan. Ang mga ranger, dineploy ng pulis. Nagkataon na inambos. Inambos kami doon. Mabuti, hindi pa uso na pag naambos ka, commander relief. Inambos kami doon sa Balay-Balay. Balay-Balay. Libay-Libay, ang tawag ng baryo. Actually, may report yun na kwan eh. May report yun na daming NPA doon. Mga 500 NPA doon sa kwan. Pero hindi mo, nung panahon hindi ko maniwala na gano'n kadami eh. 500. Sabi nung 500 pero para sigurado, inorganize ko ang grupo kasi nagkataon nun na may parang meet ba ng interscholastic ba, no? Anong klaseng meet yun sa Tagum. Kaya doon nag-security yung mga tropa ko, isang kumpanya kinuha ng pulis, na-touch. Dito na lang mga ranger.
iniwan sa akin mga ranger nila at saka mga kwan na po, karamihan din ranger na sina Mabanhot, sina Rania. Din, nung dumating ang report, kasi konti lang tropa ko, inorganize ko sila. Inorganize ko itong si Rania at saka si Mabanhot. Tag-isang seksyon sila, bali 2 seksyon, 4 na team. Sabi ko, puntaan niyo yung report sa ilog eh. Pero hindi naman report kasi lahat ng report totoo. Kaya sabi, gusto ko makascore. Sabi ko, puntaan yung report niyo nandoon yung mga kalaban. Sabi ko, marami yun. Hindi makapagtago 500. Pagkatapos niyan, may isang report naman doon sa malayo-layo. Puntaan nyo. Kasi doon sa kabila, may guide. Puntaan nyo kung lang report. Tapos isang platon, ang 3 team na kuan, naiwan pa rin na naiwan sa akin kasi ang ranger lang ginamit yung sa SIG na iwan sa akin. Sabi ko, mag-organize ka pag alis ng kuan ni na Malabanhot at Rania, ang group nila. Ibig sabihin, clear na iniwanan nila. Pasok ka doon sa iniwanan nila. Pulong-pulong kasi si Buano yon, yung team leader, si Lieutenant Abaw. Magpulong-pulong kayo. Di, una pumasok, madilim pa. Mga alas 12 pa lang, umalis na sila. Mga launa, alas 2. Umalis na sila sa CP namin sa Davao eh. Lakarin mo lang yun, parang laging road. Pagdating nila doon, search sila doon sa area na ilog. Specific kasi yung area na eh. Nandun daw ang parang meeting ng NPA. Nung pag negative na, kasi dumiretso na sila. After mga 1 hour, pumasok to si si Lieutenant Abaw. 3 team dala niya. Di, nintay nilang medyo magliwanag. Pagliwanag, pinatawag nila ang mga tao. Meeting. Ano banda? Pag meeting nila, ayun, napalayo na. Pag meeting nila, alis na sila, pinigil pa sila, pinakain sila ng Sir, muna kayo. Breakfast. Pinakain sila. Pagkatapos, kain naman sila. Pag 10 o'clock, paalam siya umalis, di pinayagan na sila umalis. Pag alas na din pala, nag-organize pa ng ambush diyan sa labas lang ng baryo. Yan, patay doon, 12. Lahat wounded sa isang platoon. 23 ba sila doon? Lahat wounded, 12 patay. Doon naman, report din naman sa akin sa CP, sir, may putukan. Sabi ko, grupo na ni Lieutenant Canon. Di, konti na lang kami naiwan. Marami pa kami officier doon sa Diyan kami sa Mako, Davao. Istre. Yan, kasama ko si Dito reinforce kami. Di sa Istre, Kapitan. Basta po, 3 at 4 yung official doon. Tapos lahat ng mga naiwan lang doon sa mga 3 na lang sila doon sa bayan. Sa original na namin, kasi sabi ko, tulungan mga natin. Pagdating namin doon, kita namin takbuhan. Hindi mo pa alam yung, kasi the same noon sa talagang walang mga damit noon ng mga ranger talaga eh. Hindi pa ranger kami noon, 40 pesos. Wala kaming, ang mga pack noon, yung mga bagba ng mga plastic na, lagyan lang ng tali. Hindi, yung mga panlagyan ng tubig, yung mga coke, yung family size, tatalian yan, yung panlagyan ng tubig noon, panahon na yon. Nakita namin yung mga tao na gano'n, takbuhan. Hindi mo sigurado kung kalaban o hindi, may mga baril eh. Nagsisigawan pa. Ano kayo, unit pa, sigaw siya. Anong unit kayo? Ay, hindi mo, yun na. Kalaban na pala yung nagtatakbo. May naman yung na palang trupa namin na inambos. Sila palang takbuhan. Hindi pa namin napuputukan na kasi duda kami. Kasi sabi ng isa, sir, kasama natin yun, no? Kalaban na pala. Hindi na magputukan na. Medyo puro niyog to eh. Pag ganun ng konti, may ground doon sila. Dito kami,
At tapang pa primero mga bata, advance. Tinamaan yung pinakauna-una, tinamaan sa ulo. Wala nang gagalaw kayo, kahit anong sigaw ko, wala nang gagalaw. Ako naman, para lang magalaw sila, kuhan ako, may lipat-lipat pa sa mga yung sigaw sila, sir, huwag kang pumunta, huwag kang pumunta. Tagal ng kuhan namin doon, putukan lang ng putukan, ninakit sa mga puno ng niyog. Mamaya, tunta ko sinakuan, layo na pala sila. Sabi ko, kayo, napot kami ng hapon doon, napot kami ng tanghali. Yung panahon na yun, 1983, medyo tag-init doon. Yung, kuhan pa pala, yung may puwes pa kasi binit. Nung mga alauna, umulan. Umulan doon na kainit-init. Gininaw kami, nervyos ka pa. Inulanan ka pa. Nervyos mo. Tininang mo yung bata, lahat yung nervyos eh. Pero sabi ko, kung hindi tayo gagalaw rito, hindi alis yung mga kuwan na to. Tapos ingay-ingay nyo doon sa ground. Yung mga kuwan nyo rito. Kunin nyo mga baril nyo rito. Ari na dito na sa amin. Sinisigawan ka ba ng sinisigawan? Talagang kadami. Kadami kaya pala, nalaman kong bandang huli, hindi naman pala lahat. Yung lahat pala ng mga taga-baryo, ilaman nila rito, mga wala namang baril, pero sigaw lang ng sigaw. Pero marami rin sila kasi plenum eh. Plenum ang abutan namin. Yung mga nakuha lang namin yon na clear, nung talagang pinilit ni na kuhan, galing na sila sa bundok, taas ang kuhan nila eh. Di sila naman sa high ground ngayon, bababa. Yun na. Saka lang nag-withdraw ang kalaban. Nung na-clear namin, yung mga patay namin, talagang makita mo properly din ang patrol nila eh. Kasi sunod-sunod gano'n, no? Pero at least, may nakuwang baril, pero konti lang kasi naabutan namin na nagmamaneuver eh. Pero may na-recover din kaming baril sa kanila. Dalawa din napatay namin doon pag-reinforce namin. Ito na ba, sir, yung height ng kalaban, sir, sa mga? Doon na-discover na marami palang kalaban sa Kwan. Sa Davao. At saka doon din kami, pagkatapos noon, nalaman nila marami palang kalaban doon. Doon lang kami pinalagyan ng mga combat pack, mga sapatos. Noon walang-wala eh. Ano ibig sabihin nyo, sir? Parang ano lang kayo na sa kanya-kanya lang, sir. Nung ano. Oo. Kailangan bibili ka ng sarili mo para lang makakuan. Para lang maayos mong kuan mo, gamit. Makita mo talaga matutuwa ka na kuan eh. May commander ka nga. Halimbawa, sa akin, makapag gusto kong medyo moral bang mga bata, di kuan, gusto kong may mga okasyon, mayroong kuan din, kainan, may mga party-party, makapag-party ka doon sa panahon na yon, batalyon ka, kung mag-contribute kayo eh. Contribute kayo noon, may mga sa basilan, may mga mamatayan ka, madali mong maayos ang patay mo kahit civilian pa. Basta bayaran mo yung pinatay mo, di 3,000 yon. Babayaran mo. Yung mga kapatay ka doon, basta bayaran mo ng 3,000, libre ka na sa basilan eh. Pero kung di mo bayaran yan, talagang gagantihan ka nila. Ganun lang kakwan noon. Ganun lang mura noon yung kwan doon sa kwan. Pero ganun din yun eh. Ang panahon na yun, ang M16 kasi ganun din, 3,000. Parang isang buhay. Basilan. Kaya yung nakamasakir, isang bata ko doon nakamasakir sa basilan, nakapatay siya ng 3, wounded ang 5. Eh, wala naman kasalanan, may maoy, ni-strapping niya. Punta sa akin ng CSDP commander. Yung ginawa ko, sabi ko, inisyon ko agad, tawagan ko si Gian Santos pa noon sa 5th Division ng kwan ko, boss. Sir, may request ako gabi. Gabi nangyari eh. Kasi gabi yung naglasing. Wala namang tao dapat yung checkpoint na yon. Nilagay lang namin doon kung araw. Kung gabi, nakuha namin, pull out namin checkpoint. Sa kanya, medyo Highlander yon pero matapang.
Kailang kuha ng Highlander, medyo magmamaoy ba kung nakainom. May decision eh. Ninawarda ko ng decision eh. Imbis na hindi umuwi sa kampo. Kasi intelligence, magaling din magkuhan yun eh. Salita sa Basilan. Kasi asawa niya taga Basilan din. Magaling sana yon. Kaya lang nagmaoy ba. Imbis na umuwi, doon standby sa checkpoint. Dumaan yung mga farmer. Galing sa farm nila. Kasi karamihan mga yakan sa Basilan, mga farmer. May mga hilang kalabaw. Buong pamilya. Dahil lasing, napagkamala niya sigurong kalaban, distrapping niya. Patay doon, 3, mga wounded. Binayaran lang namin tag 3,000 yung kwan, tapos kinausap kong kwan. Sabi, sir, kayo yung tatay namin dito, kung anong gusto mo. Binayaran namin para kwan, tapos hospital ko, pero mas malaking gasto sa hospital. I-contribute na naman kami. Wala kami talaga kapira-pira noon. May mga mayroon contribution ng batalyon. Ngayon lang yun nagkaroon ng pira ang mga commander eh. So, talagang pure commitment yung lang sa inyo sir, talaga sir. Tapos ang pira noon 5,000. Nag-aagawan pa kami ng Estonian. Kasi dapat intelligence. Ang pangalan ay IF eh, Intelligence Fund. Pero sabi naman ng commander, hindi kwan yun. Hindi intelligence fund yun para sa batalyon yun. Yun lang matatanggap ng batalyon noon nung panahon ko, mga ganong year. Isa kakukuha ng may kailangan sa batalyon. May contribution ng mga tao. Ako may liga ko nung pahimural sa Basilan kami, paparty. Hindi sa pagkain. Mga pagkain, mag-contribute ng mga tao. Ganun Nagtagal din kayo, sir, sa after Basilan, sir, Mako. Nagtagal din kayo, sir, sa Mako? O pumunta na kayo? Tumagal ako sa Mako. Imbes na i-pull out kami, dahil sa ambos, sinabihan ko na lang yung mga kwan ko, dalhin na lang gamit ko sa kwan. Nilipat ng batalyon namin sa Davao. Doon naman sa Davao, yun, siyempre, marami akong magagaling na bata, maraming ranger, si Aranya, nandusipag pa rin, panay pa ng posisyon yun, panay naman ang score namin doon sa kwan, sa Davao at marami din na ubiran doon ng mga detachment, wala din ubiran doon sa akin, sa detachment ng ranger doon. Anong ginagawa niyo nun, sir? Puro offensive kayo, sir? Oo. Paano yung tactics niyo, sir, na ginagamit? Well, pag may mga report, puntahan ka agad namin. Kahit walang report, basta may suspect sa kami na may makalaban, papuntahan ko palagi yun. Pag mga bata naman, kanya-kanyang kanyan, pulot ng mga impormasyon. At pag may info, strike agad. Dahil mabigat na rin, sir, yung kalaban sa Davao nun. Davao nun, malakas ang Davao nun. Ang ambos sa akin doon, mga 3 kilometro siguro ang haba na kwan eh. Yun, dami din patay noon, ang ambos na yon. Pero para sa akin yon. Kasi, kinuwento kong barangay captain doon. Ang barangay captain na yun, nung kakandak pa ng ambos, kausap na niya ang commander ng ambos. Pero hindi daw siya makapag-report sa akin. Kasi binabantayan siya. Pero nung bandang huli na lang niya kinuwento sa akin yan, nung pinanghuli ko na. Kwan. Kaya nagkaroon ng kwan doon. Nagkaroon ng brigade doon. Ang brigade headquarters ngayon, doon sa kwan, sa Mawab, yun ang lugar na pinag-ambusan sa akin. Noon, detachment lang yan. Nilagyan ko lang detachment kasi ko lang naman dumadaan yan eh. Headquarters ko yung Bataan. Pag pumunta ako sa Davao City o sa Tagum, yung brigade headquarters, dinadaanan ko yan. Kaya nilagyan ko ng detachment. Pero after ng ambush na. Tapos yung detachment na yun, nung dumami ng trupa doon, ginawa ng company headquarters hanggang naging brigade headquarters na ngayon. Kasi kwan yun eh, sigsag-sigsag ba?
paakyat ka, tapos pababa mo, ay sigsag-sigsag pa rin. Kung manggaling ka, Tago mo Davao City, ganun din. Sigsag eh. Kaya ang dami talagang ambush site. Yan, okupado yan lang lahat ng nag-ambush sa akin noon. Pero ito sir yung first SR battalion na kayo noon sir. Oo, ginawa ng isang batalyon nung nandun na sa Davao. Nagawan pa kami noon ng kanyan, batalyon ni Del Gasmin. Kasi kung minsan, dinadala nila doon, hindi pa na-formalize. Parang sila ng First Ranger Battalion kasi upper class yung battalion commander at saka mas marami silang ranger eh. Sa akin, mas maraming stroke lang. Pero nung lumabas ang order, yung First Ranger Battalion, yung 41st yung sa akin. Sir, yung after that,